Isa po akong OFW. Gawin, ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Matindi na po talaga ang perwisyong ginawa ng kabataan party list, mga kaliwang grupo sa mga inosenteng kabataan. Matindi ho yung sinapit ng mga pamilya nito. Lalo na po yung isang nasawi doon sa engkwentro sa Mindoro sa pagitan ng militar at mga rebuilding NPA. Na yung isa nga ho, si Chantal, nagtatago sa hukay. Pero buhay po itong babaeng ito. Ang pinaka-worst ay yung isang babae na nasawi, na yung magulang pala ho nito ay isang OFW. Grabe, no? Nagtrabaho ka sa ibang bansa, para sa pamilya mo, para sa anak mo makapagtapos sa pag-aaral, ngunit ang sinapit ay hindi mo alam, ay napunta na pala sa isang miserableng buhay at sumasama na pala sa ideolohiya ng kabataan party list, ng mga kaliwang grupo. Nagkaroon po ng preskon yung mga magulang ng mga biktima ng mga rebuilding NPA. At ang sabi nga ho ng isang OFW, buhay di umano ng anak niya ang ninakaw ng kabataan party list. At galit na galit po yung OFW na ito at pananagutin niya ang kabataan party list at si Renico. Kasi nga, namatay po yung kanyang anak. Yung pag-uusapan natin ngayon, medyo nakakalungkot, lalo na po sa mga OFW. Marami po tayong mga subscribers, mga kaibigan, lagi po tayong nagre-remind po sa inyo na yung mga mahal ninyo sa buhay dito sa Pilipinas, i-monitor nyo lagi. Kasi baka sumama na po sa mga kaliwang grupo at na-recruit na po ng kabataan party list. Magandang tanghali po sa atin lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan nyo rin po ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. May upload din ako minsan dyan. At pag may time, makakapag-live rin po tayo kwentuhan na. Okay, unahin po muna natin itong nagkaroon kasi ng ribat, no? Bago po natin ipalabas yung mga kwento ng mga magulang na ito. Nagkaroon kasi ng sagutan sa pagitan ng mga kaliwang grupo at sa pagitan rin naman po ng militar. So sino po yung kakampi ng mga kaliwang grupo? Yung nagbabalat kayo na di umano human rights advocates na karapatan. Antindi talaga ng ginawa ni Juma, no? Mautak talaga si Juma eh. Kunyari, gumawa sila ng isang organisasyon, no? Non-government organization na lumalaban para sa karapatan ng mga di umano'y naaapi. Yun pala, ito yung magiging tagapagtanggol ng mga nasa bundok. Pag nahuli ng militar, sila po yung makikipagribat. Pero sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Mga military ba? O itong karapatan na mga kaliwa sympathizer? Pakinggan po natin mga kabisdak at himahimayin po natin ang lahat ng mga nangyayari ngayon. At siyempre, hindi po natin po pwedeng hindi i-play ang preskon ng mga magulang na ito. Ito na lang siguro po yung pinakatulong po natin. Teka lang, ito pakinggan po natin. She's a person of interest, so we brought her here. Brought her here dito sa Camp Kapinpin. Kasi nga, pag mga ganyang bagay, meron tayong mga protocol na ginagawa. So, but firstly, her medical condition was assessed. And, merong psychosocial processing. She's okay. She's safe. Nakipag-ugnayan na rin daw sa militar ang ina ni Anicoche na nasa Amerika. Dinala raw sa 2nd Infantry Division si Anicoche at sumasa ilalim ito sa debriefing. Wala pa tayong conclusive na ano ngayon kasi nga ongoing pa yung kanyang debriefing, yung kanyang processing. But syempre, usually naman kasi pag ganyan, kung titingnan mo yung mga ibang tulad ng mga kaso niya, is nagkakaroon talaga ng filing of cases. Pero human rights Tingnan mo ha, ito human rights groups daw ito, anak na anak ng kamuti karapatan. Kasi nga gusto nilang palabasin na itong si Chantal ay illegal na kinuha ng mga militar. Ang balak nila siguro ipalabas dito, kinidnap ng mga militar. Pero kita naman po yung mga video, no? Talagang nakita po sa hukay, no? Nakita ko sa hukay, nandoon nagtatago, mantakin mo. Sa digmaan, nandoon ka nagtatago. Anong ginagawa mo doon? Gusto pa yata nila nga i-deny na hindi sila rebelde, hindi sila NPA. So ngayon ito, alam naman natin yung karapatan, putang ina na itong grupo na ito, mga kaliwang grupo na ho na ito, pumalag din ho doon sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan natin ho. group na karapatan. May dudang mas maaga pang natagpuan ng AFP at dalaga. Kaya raw dapat na i-release na ito ng militar. Tingin po namin staged yung ginawang video ng incident ng recovery ni Chantal Anicoche kahapon. Dahil sa ingay ng call para ilitaw si Chantal Anicoche, even reaching the authorities sa US government, dahil US citizen si Chantal, na pilitan na gawin yan ng ating mga nasa Armed Forces of the Philippines. Butang ina nyo, buisit kayo. Puro lang kayo kasinungalingan. Sige, pagpatuloy nyo po yung panluloko sa bayan. Anong parang napilitan lang ang militar na ilabas yung video at gusto pa ninyong palabasin na before nangyari na yung video na yun? Loko. Kita mo naman mga armado yung mga militar, kita mo naman na halos manginig-ginig yung Chantal ninyo sa gutom eh. Manginig-ginig yung batang rebelde na yan eh, nagtatago sa hukay, sa butas eh. Kasi kinwestiyon nila yung yung video, parang gawa-gawa doon ng militar, anak ng kamote. Ito bungit. Makipagsabuatan ka pa bungit sa mga kaliwang grupo para maraming mga kabataan mabibiktima. Loko to. Humarap naman sa media ang ina ni Jerlyn Rose Doydora, ang estudyanteng namatay umano sa karamdaman sa kasagsagan ng engkwentro noong January 1. Ito si Jerlyn Rose Doydora,
ito po yung anak ng isang OFW. Ito kasi pinalabas ng JB, kunti lang na kunting video lang. Pero mamaya, pagkatapos nitong video na ito, pakinggan po natin yung lahat ng mga sinasabi ng mga magulang na ito na biktima po ng mga kaliwang grupo at tinuro po ang Kabataan Party List na nagre-recruit sa kanilang mga anak. Putangin ng Kabataan Party List, wag na po kayong magbalat kayo. Bistado na po kayo. Matagal nang alam ng maraming Pilipino, mga hinayupa kayo, ng mga recruiter kayo. Ito. December 24 daw nang huli itong makita ng pamilya. January 1 ng gabi. Nararamdaman na po namin na siya nga po yung isa po siya doon na. Grabe oh. Isa po siya doon. Isa po yung patay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Sinisisi naman ng Hands Off Our Children movement ang ilang makakaliwang grupo na nagre-recruit umano ng kabataan para sumapi sa New People's Army. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tiniterror grooming na ng mga samahan nito para Nalalaso yakapin ang armadong pakikibaka. Ayon sa grupong karapatan, base sa impormasyong nakalat nila, si Doidora ay nagsasagawa ng research at volunteer work habang si Anicoche ay kasama sa isang solidarity mission. Hindi po namin yung akusasyon ng terror grooming ay isang paraan para supilin yung karapatan ng mga kabataan sa critical thought. Putang ina mo, ma'am. Ang dami nang namatay. Putang ina ng karapatan na ho ito. Anong karapatan ng kabataan? Karapatan ng mga kabataan. Ang karapatan nila ay mamuhay ng payapa, mamuhay ng hindi ho nalalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Ang nangyayari ho ninyo, tinuruan po ninyong magalit sa gobyerno, tinuruan po ninyong mag-armas, tinuruan po ninyong makipaglaban sa mga militar. Anong karapatan na sinasabi ninyo? Ang ginagawa ho ninyo ay niluloko ninyo yung mga magulang, yung mga kabataan, inagaw po ninyo ang kanilang future. Putang ina, kinabukasan po nila, inagaw ninyong mga nahinayupa kayo. Tingnan mo ha. Itong GMA rin, kunti lang yung pinapalabas na na video, mga press con ng mga magulang. Kayo mga mainstream media, gusto lang talaga ho ninyong kumita. Ang dapat nga ho sa inyo, information dissemination. I-play ninyo lahat ng press con. I-play ninyo lahat ng mga sinasabi ng mga magulang kasi mainstream media kayo para malaman ng lahat kung sino ba ang sinungaling, kung sino ba yung kakampi ng mga demonyo ni Juma na patay na yung hinayupak ngayon, nag-iwan pa ng sakit ng ulo sa maraming Pilipino. At ang kawawa dito, yung mga kabataan na biktima ng panlulokong ideolohiya ho ninyo, ilang dekada na po kayo nakikipaglaban, nagbago ang Pilipinas. Umasinso ba tayo? Lalo po tayong nalugmok, mga hinayupa kayo. Kaya kayong mga OFW, hindi lang siguro mga OFW, mga magulang, paulit-ulit na lang po itong nangyayari sa ating bayan. May mga anak na nabiktima, nire-recruit, papuntang kabundukan. My God, matuto na po tayo, gwardiya natin ang ating mga anak. Lalo na pag pinag-aaral mo sa isang eskwelahan, aktibo ang pagre-recruit ng Kabataan Party List na yan. Dapat monitor ninyo from time to time. Itong isa, si Doidora, sa pamantasan ng Maynila po ito ang eskwelahan. Mantakin mo, doon na-recruit at nag-armas. Anong sinasabi nila? Putang nagbubulunter. Anong ginagawa ninyo sa kabundukan? Nagbulunter kayo? Putang anak ng kagwang Umawak po kayo ng mga baril. Alam nyo ho, pag ito hindi masolusyonan ni Bangag, marami pang mga kabataan na masasayang ang buhay nila dahil sa baluktot na paninindigan ng mga hinayupak ng mga rebuilding NPA na to. Kaya itong content natin na ito ay awareness na rin po ito sa lahat ng mga magulang. Sana po may matutunan tayo sa content na ito. Pa-share nyo po. At sa mga OFW, especially sa mga OFW, dahil itong nanay na ito ni Doidora ay biktima ho ng mga kaliwang grupo. Pero bago natin ilabas yung press con, pakita po muna natin yung video ni Chantal. Kung ito pa'y gawa-gawa lamang ng mga militar, para di umano kasi natakot na daw ang militar dahil ito daw ay US citizen tong hinayupak na ito. O ito, pakinggan po na, panoorin natin yung buong video para makita ho natin. Tingnan nyo po ha. Ito po yung actual na video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, sa kabundukan po yan habang nagkaroon ng enkwentro. Ayan o. May nakita sila sa hukay. May tao. Okay, we're here. Tingnan mo, may dala pa nga ho silang baril o. Anong pangalan mo? What's your name? Chantal, what's your surname? What's your full name? Okay, you just calm down. We're going to help you, okay? O, tingnan mo, English speaking dollar ang animal o. Chantal Anicoche, Chantal. Ang ganda ng pangalan mo, anak ka ng kagwang, ba't ka pa namundok? Ginamit mo na sana yung pinag-aralan mo sa tama. Marami ka sanang matutulungang mga Pilipino kung totoo kang nagmamahal sa Pilipino. Marami ka sanang natulungan yung pamilya mo. Matuwa siguro sa'yo kung naging successful ka. Putang inang pinag-aralan mo sa ibang bansa. Inuwi mo lang dito sa Pilipinas para mamundok. Anak ka ng kamuti ka. Excuse me po, tingnan mo ha. Nasa hukay po yan. Nakita po nila, nagtatago. Hindi naman ang taguan yan, no? Pag hindi ka marunong mag-search, talagang hindi mo siya makikita. Sinadya siguro talaga nila maghukay yung mga NPA na yan dyan, no? Okay, you cooperate with us. Tingnan mo dyan, oh, tinulungan. Yan ba yung kinidnap? Tinulungan? Oh, ito, oh, karapatan, oh, tingnan nyo yung video, oh. Tangina, nasa hukay, nagtatago, tinulungan. Tingnan mo naman yung mga pantalon na yan, pang NPA ang datingan, oh. Ayan, ilalalayan. Tingnan nyo po kung sinaktan po. You go with them. Oh. Tingnan nyo po mga kababayan ko kung sinaktan ba ng militar yan. Tingnan mo, manginig-ginig na sa ulo pang gago. Oh. Anak ka ng kagwang ka, mamundo ka pang hinayupa ka. Ayan, oh.
Manginig-ginig na siya dyan. Gutom na yan, You go tol. there, Chantal. Tapos siyempre, kinakagat ka ng mga insekto yan dyan, no? Mga lamok. Ayun na, buti hindi ka na dingging hinayupa ka. There, Ayan, no? wear your slippers. O, wala pang chinilas. O, nandun yung chinilas, oh. Binigyan ng chinilas yata, oh. Bigyan ng pagkain. Binigyan ng chinilas. Binigyan ng pagkain. Tingnan niyo po kung paano trinato po ng mga militar. Oh, binigyan ng pagkain. Binigyan ng tubig. Oh, pinasuot ng chinilas. You just wear that. Kainin. Kaya na nga, tingnan mo, binigyan ng chinilas nga eh. Putangin na kayo mga NP kayo, wala kayong binigyan ng chinilas. Gago, magdadala kayo ng ano? Dadala ng armas, walang chinilas, buisit kayo. Ayan, binigyan ng pagkain. Yung isang squad mag-score. Hmm. Mag-score ng isang squad. Baka may mga, ano pa doon, may mga baril-baril or kung ano man. Oh, tingnan mo yung isang squad, oh, patingin, baka may mga baril-baril pa ba. Ayan, kumain na po, karapatan. Bawal ba pakainin karapatan? Ang inyong kakampi ng pagkain? Anak ng kamuti, oh. Bawal ba tulungan? Chantal, why did you come here? Bakit daw siya na dito? He's a what? Fling? Why did he take you here? In Mindoro? What's his purpose? Ha? His family? Putangin na, his family daw. Pero sabi ng karapatan, civic society, ano, putangin na If you volunteer. don't trust him, then why did you come with him? Labo-labo na. You tell us the truth. We're trying to help you, so you better tell us the truth, okay? Why did you come here? Why? What are you embarrassed about? Okay na, kawawa ka na tingnan dyan. Okay, it's okay. You eat first, you eat. Ihiya daw siya magsabi ng katotohanan. Gago ka, nag-aral ka? You came here December 27, ever since you were here na. So, when did you go here? December 31st? December 31st? You ran away from him? Labo-labo na. Labo-labo na, Chantal. Hindi na kayo magkapareho ng sagot doon sa karapatan. Mga kabataan party list. Do you have cellphone in you? Yung cellphone, may cellphone ba? Putang ng gaga ka. You have your cellphone with you? Check it out. You have a cellphone? At hindi, no? Pati cellphone, wala. Gago, kalukuhan. Wala kang cellphone. Sige nga. Titingnan ko may cellphone. Wala. Tingnan, baka meron pang mga kasamahan dyan. Yan yun. Kalugay, radyo mo. May ID ka. Pwede lang. Baka IED, oh. May IED daw. May IED daw. Putang ng mga NP, mga suicide bomber na dito, mga hinayupak na to. Kalugay, radyo. Puta, may bomba pa. May bomba pang iniwan ng mga hinayupak. Ano yan? Mag-suicide sila? Putang ina yung mga kabataan, pantilis. Mga buwisit kayo. Marami po kayong mga magulang na pinapaiyak, mga hinayupak kayo. Nung tiningnan dyan. May IED daw silang nakita, mga kababayan ko. Oh, sige. Ito po ay video ng militar. You go by yourself. Hindi. Ito rin po, may nahuli kami babae dito na mga Tagalog. Tas mo. You put your shirt up. Hindi. Your hands up. Wala na, lisod ng English man daw. Hands up! Ganun lang. Inano, ang tawag dyan, piniprisking kasi meron silang nakitang IED, piniprisking. Baka may baril pa ba? Alam mo na itong mga hinayupak ng mga suicide. Putang ina nyo. Bala ko pa. Ayan po, mga kababayan ko. Yung video na ito ay galing po sa Armed Forces of the Philippines po mismo. Ayan, pati cellphone wala na. Tinapon na ng animal. Ayan, nakita ba noon ninyo na kinidnap or sinaktan, pinersa po yung si Chantal? Wala, di ba ho? Okay, pakinggan po natin. Medyo mahaba na rin oras natin. Pakinggan natin yung presko naman ng magulang ni Doydura na isang OFW na gustong pananagutin po itong kabataan party list at itong Serenico. So hindi na masyado ako magkukomento kasi mas maganda po ipalabas natin yung presko nila. Narito po. Sa lahat. Pakinggan natin. Ako po yung magulang ni Charlene Doydora. Yung pagsali na to na kabataan party list, hindi namin alam to. Wala kaming kaalam-alam dito. Umalis po yan, hindi po namin alam yan. Noong 24, ng tanghali nag-usap pa kami na magkikita silang dalawa ni kuya niya sa 25. Pumunta yun sa tita niya noong 24 ng gabi. Ayun din yung huli nilang pagkikita. Na wala naman siyang sinabi na may pupuntahan siya. Kaya ang alam lang namin, pumunta lang siya sa dorm niya. Kaya hanggang inabot na po ng 25, 26 hanggang
January 1, wala po kaming balita. Nung January 1 po, may nagbalita po na yung ATM nga po daw ng anak ko nakita. Tapos yun, may tumatawag na po sa kapatid niya, sa kuya niya. Pero nung ano po, ayoko rin po maniwala nung sinabi yun sa akin na nakita na parang naisip lang namin na baka na-hold up o nakuha yung bag, kaya yun nakita yung ATM niya. Pero sa mangyayari po sa kanya to, hindi po talaga namin yan lahat inaasahan. Nung hinahanap ko po yung pinahanap ko sa kuya niya na puntahan mo doon sa boarding house, sa dorm niya, baka ako natutulog lang na hindi ano. Talagang pinuntahan po ng kuya niya, hinanap, nagtanong-tanong na po kami sa kaibigan niya. Talagang wala po. Hanggang pinapa-ring po namin yung phone niya, nagre-ring po tapos pinapatay. Yan po yung ano namin na hindi pa rin po kami nag-expect na may mga ganun po. Tapos nung ano na po, nung January 1, nung gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung ano, isa po siya doon na. Isa po siya doon. Isa po yun siya pagpapatay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang ng isang OFW na ini-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ngayon po sa amin ang pinakamasayapi ko, itong pag-uwi ko po. Hindi ko po ito inaasahan ng gano'n. Hanggang pumunta po kami doon sa bangka niya na kinonfirm ng kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan na mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bibing-baby po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya yung nangyari po sa kanya po, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko, sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga kabataan party list. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Ayan po, isang OFW. Malungkot po ito na balita. No? Kabataan Party List, panawagan po ng isang inang OFW, itigil nyo na po yung panggagamit sa kanyang anak. Ito po yun si Jerlyn Doydora. Isipin mo yan. Hindi nga ho pinapakagat sa lamok. Tingnan mo yung propaganda ng Kabataan Party List. Justice for Jerlyn Rose Doydora. Tanga nyo. Kayo Kabataan Party List ang dapat managot dito at kayo dapat ang makulong. Dapat kayo makasuhan. Kasi tingnan mo naman, yung isang ina, OFW, inagawan nyo ng anak, naganap buhay sa ibang bansa, para may pantusto sa pangpaaral dito. Anong ginawa ho ninyo? Binibibi pala ito ng mga kamag-anak, ng pamilya. Ngayon, nirecruit ninyo, pinapunta ninyo sa kabundukan, ibinuwis nyo yung buhay ng babaeng ito. Tingnan mo, stop killing daw, stop bombing, mga tanga nyo. State terror in Mindoro, mga ulul. Kayo po yung dapat makulong at kayo po dapat ang maparusahan. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo yung NTF-ELCAC, malaking bagay talaga to, dapat punduhan pa ito ng tama. Dapat yung mga namumuno dyan, sa NTF-ELCAC sila ni Kairek, yung mga dating kadre ba, na alam yung galawan ng mga CPP-NPA. Pero isipin mo yan ha. Pinaaral ng magulang, abroad yung magulang, madatna na lang. Na ito na yung anak nila, hindi na nakapagpasko sa kanila, hindi nakapag-New Year sa kanila. Saan nag-New Year? Sa kabundukan. Saan nagpasko? Kasama ng mga kadre, kasama ng mga anak ng kamote, mga commander ho. Diyos ko, kawawa naman ho yung mga inosente na yan. O ito po ang nangyayari sa kanyang anak. Sana matuto na tayong mga Pilipino, mga OFW, please lang, ingatan yung mga anak nyo, i-monitor nyo. Kasi kawawa kayo, naghanap buhay kayo, may pangtusto sa inyong mga anak, pero ganito lang ang gagawin ng Kabataan Party List. Tuloy po natin yung statement ng magulang ni Doydora. O ito. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi namin pinalakihan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. At sundo yan ng tita niya, ng mga pinsan niya kung paano namin nilalagayan yan, tapos gaganunin niyo. Bakit niyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyo may sugat ang paa niya. Grabe na. Ginanyan niyo. Inakit niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pa may ganang sumigaw na mustesya. Grabe. Kami yung kinabuhan niyo ng pangarap. Kami yung ninapawan niyo. Bakit ko kayo ganon?
po, yung tita niya, dahil yan ang lagi nang kasama. Napakasakit po sa kanila yun. Pero po, po namin yan, inanoy, nagkaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganan ninyo lang. Ikaw yung leader, nakawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo sa picture. Namaya ka. Pasensya na po. Ako nakakapagsalita po na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe. Kay Charlene. Oh. Grabe ka, Rinico, managot ka daw. Kasama tong animal na, Raul Manuel. Dapat pakulong na tong mga hinayupak na. Sila pa ngayon may ganang, hostesya daw. Ito yung pinapakalat nilang picture eh. Tangina, kayo yung kamag-anak, kayo yung pamilya, Rinico. Kabataan party list. O ito ho. Grabe oh. Hindi nga daw nila pinapalakan ng malayo. Tapos malaman nila na mundok na. Kaya ako sa akin lang Diyos ko, magiging leksyon po ito sa atin lahat. May mga anak tayo, nag-aaral. I-monitor natin from time to time. Sipin mo from Manila, nakapunta ng Mindoro, na mundok, mabalitaan mo patay na dahil sa enkwentro. May sugat pa daw yung paa. Iniwan. Kasi nga, natunto na sila ng mga militar. Ganun ho yung kawalang hiyaan ng party list na kabataan na ito. Pero marami pa rin bumuboto. Marami pa rin naluloko. May mga kabataan pa rin nakikinig. Hoy, gising tayo. Mga bagong sibol, Diyos ko. Kabataan pag-asa ng bayan. Hindi yung kabataan ay salot ng bayan, salot ng lipunan. Huwag kayong mamundok. Gamitin ninyo yung pinag-aralan ninyo sa tama. Kailangan matuwa yung mahal ninyo sa buhay, lalo na pag yung magulang ninyo mga abroad. Mga OFW kagaya ni Madam. Isipin mo, from kinder, elementary, high school, private. Tapos ito na lang ho ang mangyayari. Makikidnap lang. Ay, tangina. Papuntahin sa bundok. For what? Mag-armas? Ito, pakinggan pa natin ng kaunti. Meron pang isa. Good morning po. Ito rin, anak din yan, na-recruit din. Gina Madis. Nanay po ni Stephanie Borinaga. Umalis po siya sa amin December 23. Nagpaalam po siya na pupunta daw siya ng Espanya. Hindi Manila. siya nagpasko sa amin kasi wala daw tao sa bahay. Tragis, no? Ngayon nalaman ko nung Friday, nung January 2, may nag-send sa akin ng link na nasa na daw siya, nasa Mindoro. Nakita lahat ng mga niya, identification. Hindi ko akalaing mapupunta siya doon. Kasi ang paalam niya dito lang sa Metro Manila. Hindi ko alam kung bakit na-recruit siya sa mga ganyang samahan. Na-recruit po siya sa anak bayan po. Tapos yun, marami na pong nagpunta sa amin. Namamalita kung ano na nangyari. Sabi ko, wala po akong idea, wala po akong update kung ano pong nangyari. Kasi missing pa po siya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano na po nangyari sa kanya. Ang bait-bait ng batang yun, matalino, may pangarap sa buhay. Third year college na po siya. 1 taon na lang po. Matatapos na po siya sa pag-aaral. Puta. Nasaan? Hindi naman po namin siya pinabayaan. Bakit siya pumasok ng ganung Puta. samahan? Saan yung anak niya? Tuloy lang na konti natin. Ngayon lahat kami pong nag-alala. Isa po akong single mother. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban niya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Luisa Espina ng Hands Off Our Children Movement ay nakikiisa po sa mga dalamhati nitong mga magulang dahil pare-pareho po ang nangyari sa amin. Ang pattern po ng recruitment ay pare-pareho. Niligawan ng anak namin para isali sa organisasyon, galitin ang puso sa gobyerno. Katulad na nangyari sa akin, ginalit ang puso hanggang sa nagrally-rally. Sila yung pinapauna sa mga rally. Hanggang sa galit na ang puso, inakyat po. 16 years old na Pinabundok ni-recruit, na. 18 years old inakyat sa kabundukan. Pare-pareho po na anibersaryo ng CPP na December 26. So, karamihan po sa mga anak namin nawala po ng December. So, ganyan din po ang aming anak. At ganun din po sa mga Hands Off Our Children Movement. Same pattern po. At isasali sa mga immersyon. Ang paalam kay Ma'am Gina, immersyon. Kay Ma'am Merlinda is camping. So, pare-pareho, iba-iba lang ng Panluloko. tawag. Ngunit same pattern na idadalhin sila sa kabundukan. At pag nandoon na sila, matatrap na. Katulad ng anak ko. Natrap na, akala sabihin na mag-aaral lang o magtuturo sa lumad. Ngunit saan ba nadala yung anak ko? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 2. Guerrilla Front 18. So, ito yung mga NPA na nasa kabundukan. At
halos 8 taon akong naghagilap. Ganito din ang nangyari sa akin, umiiyak, nangihina, hindi makapasok sa trabaho, iniisip yung mga anak. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila Nilalaso ay na. tiniterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin ang armadong pakikibaka. At ang sakit nito, yung anak namin ayaw nang umuwi sa amin dahil Nilalaso naluto na. na ang utak niya sa pang-terror grooming ng mga organisasyon na to. Ano po ba yung mga organisasyon na sinalihan ng mga anak namin? Recording in progress. Anak Bayan, Kabataan Party List, Gabriela, at marami pa pong iba. Na ito ay nakaupo pa sa mga ating Kongreso. gobyerno. Kaya kinukundina namin yung nangyari sa anak namin. Yung nandito po, larawan po kung paano natiterror grooming ang mga kabataan. Ang anak ko hanggang ngayon nasa kulungan. Hirap man dalawin dahil nasa agusan. Ang anak ni ma'am, nasawi. Ang anak ni ma'am, missing pa rin. At marami pa rin sa hands of our children ang nawawala 10 taon, 9 na taon, at maraming ina na nagkakaroon ng sakit ng depression. Yung mga nawawala, palagay ko wala na ho yun. Baka namatay na po yun sa inkwentro. Or baka yung iba ay inilibing na lang ho ng mga rebelde. Ang isa lang po na nakikita ko po dito, ito ay kapabayaan ng gobyerno. Dapat supilin po itong NPA mga kaliwa, palakasin po ang NTF-ELCAC. Yung mga magulang, bantayan nyo po ng maayos ang inyong mga anak. Naway may natutunan po tayo sa content na ito. Para po ito sa ating lahat, sa mga magulang at lalo na po sa OFW.